muli, makapakinig nga po ng kanya nga po mga salita. Sige po mga kapatid, sa mga sandaling nga po ito, pinapaalala ko lang po muli, paki-silent mode na lang po muna ang ating po mga cellphone, or patayin na lang po natin kung wala naman po tayong hinihintay na mahalagang tawag po. Sige po mga kapatid, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos sa umagang nga po ito? Amen. Kakaunti lang yata ang ready pa. Handa na ba tayo mga kapatid? Sabi mo sa tayo mo, humanda ka na makinig ng salita ng Diyos. Sige po mga kapatid, tayo po magpapasimula na at muli nagagalak po kami at meron po sa ating pong mga bisita na nanarito at patuloy po nakikinig ng salita ng Diyos sa umaga nga po nito. Sige po mga kapatid, tayo po magpapasimula na sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Bago po ang lahat, magbalik na lang po tayo ng konti sa paksa po natin nung nakaraang Sunday. Ano nga po ulit ang ating napag-aralan nung nakaraang linggo? Dodanim na po. Dodanim po yung nakaraang Sunday. Ala, nakakalimutan ng mga kapatid. Ano po yung pinag-aralan? Tungkol po kanino? Kay Dodanim. Ano naman po tungkol kay Dodanim? Leader. Na ang bawat Kristiyano, tayo po ay mga leader. Okay po? Na dapat ang mga Kristiyano bilang leader, sino po ang una natin dapat i-lead? Sarili, yung ating pong sariling mga puso. At siyempre kapag tayo nalidan natin yung ating sarili, lalong higit sa katwiran, sa aral, sa salita ng ating Panginoon Diyos, na lead natin ang ating pong mga sarili, kaya din natin mag-lead ng ating pong mga kapwa. Amen po ba yun mga kapatid? Kasi paano ang isang tao o ang isang Kristiyano? Sige po, mga kapatid, nagkakagulo tayo. Yung ibang mga kapatid, umupo na tayo, ano pa tayong preso rito, meron po bang preso? Ito pa rito sa kay Tito Jerry ba yan? Okay, wala na mapuan. Hindi surgery dyan. Okay na? Okay na mga kapatid? Meron na kayong mga upuan? Nakaupo na po ba? Okay. Ready na yung mga kapatid? Ready na nga ba talaga mga kapatid? Amen. Sige. So, tulad nga po na sinasabi po natin, Dodanim, leader. Okay? Ang unang dapat i-lead ng mga Kristiyano po tulad po natin ay walang iba kundi yung ating pong mga sariling mga puso. Okay? Kapag nagawa mo yun, mga kapatid, nagawa natin yun, mga kapatid, kaya din natin makapag-lead ng ibang tao. Kasi sabi po ng banal na kasulatan, ang bulag, kung tayo mismo aakay, bulag tayo, yung mga inaakay din po natin, mga bulag din, mahuhulog po tayong kapwa sa hukay. Amen po ba yun, mga kapatid? Parang kayo nung umaga lang, may nakasalubong kasi ako, isang batang bulag, at isang matandang bulag. Sabi ko, paano kaya nila nagagawang akayin yung isa't isa? Pero parang napakahirap. Dito lang sa may taas dito, sa may papuntang Bayanan, nasa lubong ko ng motor, nagtaka ako eh. Bakit ganun? Kala ko yung isa, nakakakita. Mahirap ang sitwasyon yun, mga kapatid. Lalong higit pagdating sa kaluluwa. Amen po ba yan, mga kapatid? Kung ikaw bulag ka, wala kang alam sa salita ng Diyos, paano mo maililid ang pamilya mo o ang kapwa mo sa paglilingkod? Paano mo ililid ang iyong kapwa sa paggawa ng kabutihan? Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo kayang ilid na gumawa ng kabutihan. Amen po ba yan, mga kapatid? So sana matutunan natin yung sa ating pong mga sarili na ilid ang ating pong mga sarili sa katwiran at sa salita po ng ating Panginoon. Okay? So yun yung maiksing recap sa ating pong paksa ng nakaraang Sunday. Natapos po tayo, mga kapatid, sa mga anak ni Jaban. Okay? So, kung mapapansin po ninyo, sa mga anak po ni Japet, sa mga anak po nung ni Jaban, ni Japet, kasi si Japet yung tatay ni Jaban, tsaka ni Gomer. Okay, sabi po doon, dalawa lang po yung yung sa mga anak ni Japet, ang binigyan po ng tala, yung kanilang mga anak. So, mapapansin po natin sa 5, wala na po dong wala na dun yung iba pang anak nila Japet na yung naging anak nila. Pagdating po natin sa chapter 6 na pag-uusapan po natin sa umaga nga pong ito, bumalik po tayo sa anak ni Noe, si Cham.
Okay? So kapatid siya ni Japet. So pumunta na po tayo ngayon kay Cham. Isa sa mga anak din po ni Noe. At dito, pinakita po dito yung mga anak po ni Cham. Okay? Muli basahin nga pa, sino yung mga anak ni Cham? Sa Genesis 10, verse 6. Genesis 10, verse 6. At ang mga anak ni Cham, si Cush, at si Mizraim, at si Put, at si Kanaan. Okay. So, yun na po yung pag-uusapan po natin sa umaga nga pong ito. Natapos po tayo sa mga anak at apo ni Noe kay Japet. Ngayon pupunta naman po tayo sa mga apo ni Noe kay Cham. At isa sa mga anak po ni Cham ay si Cush. Okay? Cush. So, C-U-S-H. Huwag niyong dodoble, Cush. Medyo hindi magandang pakinggan. Kush. Okay? So, Cush. Punta natin yung Cush. Yung pangalang Cush, sa salitang Hebreo, ay Cush. Pero this time, sa Hebrew po, K. K-U-S-H. Okay? K-U-S-H. Cush. Na ibig sabihin po ay black. Black. Talagang may bibili ng black. Okay, black. Black or dark or blackness. Okay? So, patintawi po, wala po akong pinariringgan, kundi meaning lang po yan ng pangalan ni Kush. Okay? Wag po kayo mag-alala, meaning naman po talaga yun eh. At hindi po ito sinadya kasi tayo ay nasa series po ng pag-aaral ng mga lahi ni Noe. Okay? So, meaning po ng pangalan ni Cush, so sa isang Hebreo, black or dark, blackness or darkness. Talagang may pag-din. Okay? So, yun yung meaning po ng kanyang pangalan. Let's imagine mga kapatid, siyempre alam niyo naman yung color ng black, hindi po ba? Siyempre itim, tinagalog ng black or itim. Alam niyo naman po yung color nyo, di ba? So, kadiliman, blackness. Diba? Kapag sumasapit ang gabi, diba? Dumidilim, diba? Malimit, nararanasan nila yung kapag nagba-brown out, mga kapatid. Yan po ba yan, mga kapatid? Diba? Yan, nakakapagtaka ka bakit tawag doon, brown out, black naman yung nalito. Tsaka kung black out, dapat puro white yung kasi out nga yung black eh. Ano nakakapagtaka, no? Okay? Talagang binigyan ng palaisipan yung mga kapatid tungkol sa brown out tsaka sa black out eh, no? Okay. So, black. Kapag brown out, tapos gabi na, nasa bahay kayo, anong kadalasan na i-experience po ninyo? Matulog. Wow. Matulog. Nangangapa. Nangangapa. Lalo kapag pupunta ka sa isang lugar sa tahanan mo, tapos walang ilaw, most probably, mangangapa. Kadalasan, ano nangyayari? Natatakot? Nadadapa. Okay? Kasi nangangapa, hindi mo makita yung iyong paligid kung ano yung meron sa harapan mo, ano meron sa likodan mo, at ano meron sa dinadaanan mo. Diba? Ganun yung ang na-experience natin kapag brown out o wala tayong makita. Sa Biblia, ganun din naman po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ano ang sitwasyon kapag madilim. Okay? Una, basahin natin yung Job 12:25. Job 12, verse 25. Sila'y nagsisikapa sa dilim na walang liwanag, at kanyang pinagigiray-giray sila na gaya ng lango. Ano po sabi po ng banal na kasulatan? Sila'y nagsisikapa sa dilim. Most probably, yun naman talaga ginagawa po natin kapag lalo na may hinahanap tayo at ang kadalasang hinahanap kapag brown out ay ano? Ilaw. Siyempre madilim eh. Siyempre ilaw. Kung hindi man yung flashlight o posporo para maitindi yung kandila. Okay? Nangangapa sa dilim at kanyang pinagigiray-giray sila na gaya ng lango. Parang lasing. Di ba ganun yung sitwasyon natin kapag tayo ay naglalakad kapag madilim. Para tayong lasing kung maglakad. Hindi natin alam kung anong meron dito. Kapag natapakan mo, di ba bigla ka alam, hindi mo naman alam kung anong natapakan mo. Di ba ganun yun ang nangyayari po sa atin. Kasi, scientifically speaking mga kapatid, ang bumubuo po kasi sa balanse ng paglakad ng isang tao ay ang kanilang paningin at ang kanilang pandinig.
Okay? Kapag nawala, syempre kapag nawala yung paningin, medyo dumilim na yung paligid mo, ma-out of balance ka. Hindi mo alam kung paanong lakad ang gagawin mo. Okay? Same with kapag mahina ang iyong pandinig. Pero, most probably, kapag yung lugar mo talagang madilim, talagang malaki ang possibility na ma-out of balance ka. Kasi yun ang bumubuo sa balanse ng paglakad ng isang tao. Seeing at saka hearing. Okay? Kaya nga, di ba, kung mapapansin po ninyo yung mga bulag, although wala silang nakikita, pero pagka malakas naman po ang pandinig nila, nakabalanse sila na maganda. Okay? Pero, syempre, mahirap pa rin po bumalanse ang bulag. Kasi, dalawa pong parte talaga ang gumagana para maging maayos ang balanse ng isang tao sa paglakad. Seeing at saka hearing. Okay? Kaya ang nangyayari sa atin kapag madilim, para tayong lasing kung maglakad. Di natin alam, yatapakan na pala tayo doon. Diba? Kung minsan, o kung dadapa tayo, kapag meron tayong mga bagay na natatalubong. Kasi hindi nga natin nakikita yung lugar. Okay? So, yun yung isang sitwasyon na nararanasan po natin kapag madilim. Ano pa? Basahin po natin yung awit 88 verse 12. Awit 88 verse 12. Malalaman ba ang mga kababalagan mo sa dilim? At ang katwiran mo sa lupain ng pagkalimot? Ano po sabi po ng banal na kasulatan? Isa sa mga sitwasyon na nararanasan po natin kapag madilim, sabi po ng banal na kasulatan, malalaman ba ang mga kababalaghan mo sa dilim? Baka mag-interpret po kayo dito, mga kapatid. Ito ay kababalaghan po ng Diyos. Okay? Yung mga kababalaghan po ito ng Diyos, hindi po ito naiisip ninyo, mga kababalaghan niya ng tao na ginagawa sa dilim. Although alam naman natin yon, na kapag madilim, maraming kababalagan ang nangyayari. Amen po ba yun, mga kapatid? Bakit meron ba kayong ginagawa kababalagan sa dilim, mga kapatid? Ano na ako? Nagka-camouflage sa dilim. Okay? So, yung kababalaghan po natin pinag-uusapan po dito, ito po ay kababalaghan ng Diyos. Na sinasabi dito, sabi ng tanong po siya, mga kapatid, malalaman ba ang mga kababalaghan mo sa dilim? Hindi. Kasi, kapag ang isang tao, nasa kadiliman po siya, ang salita ng Diyos, hindi magpe-penetrate sa taong nasa kadiliman. Amen po ba yun, mga kapatid? Kung minsan nga kahit Kristiyano, ganun pa ang nangyayari sa atin. Sinasabihan na natin ang katwiran ng Diyos, pero dahil siya ay nasa kadiliman, hindi niya ma-accept, hindi niya matanggap yung kaliwanagan na ibinibigay sa kanya Diyos, yung kababalaghan na sinasabi sa kanya ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Diba? Lalo na kapag ang isang Kristiyano o isang tao galit, amen po ba yun, mga kapatid? Kahit alam niya yung salita ng Diyos, kahit na marami nagpapangaral sa kanya, para nung Lunes lang no? Para nung Lunes, alam mo yung salita ng Diyos, maraming mga kapatid na nagsasabi sa iyo ng tungkol sa kababalagan ng Diyos, sa mga katwiran ng Diyos, pero dahil ikaw ay nasa dilim, hindi magpe-penetrate sa iyo. Amen po ba yun, ma? Amen ako doon, syempre. Amen ako doon, mga kapatid. Diba? Ganun yung nangyayari sa atin mga kapatid nagiging madilim ang ating isipan dahil sa mga damdamin, kuminsan, sa mga sitwasyon na nararanasan natin kasi hindi nagpe-penetrate sa ating mga isipan yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya sabi doon malalaman baga ang mga kababalaghan mo sa dilim? Hindi. Amen po ba yun, mga kapatid? Kung ikaw, kapatid, nananatili ka sa kadiliman at ayaw mo umalis dun sa kadiliman, paano makaka-penetrate sa iyo yung kababalaghan ng Diyos? Na kahit na marami dyan mga tao, Kristiyano, kapatid, na nagsasabi na sa iyo, pero ikaw, ang isipan mo madilim, kahit anong pangaral nilang gawin, hindi mo penetrate sa iyo ang salita ng Diyos. Yung katwiran ng Diyos ay hindi papasok sa iyo. Alam mo lang, alam mo yung salita ng Diyos, pero gaano mo tinatanggap yung salita ng Diyos na alam mo? Amen po ba yung mga kapatid? Kasi nandoon ka sa madilim na pag-iisip. Amen po ba yung mga kapatid?
Kadalasan nangyayari po sa atin yan kapag tayo, nagsasaway po tayo ng mga kapatid. Amen po ba yun? Kahit sa ating mga sariling pamilya, sa ating mga anak di ba? Malalaman mo na nasa kadiliman ng iyong anak kapag sumasagot siya sa'yo. Amen? Bakit? Bakit doon sa pagsagot nila? Kasi ayaw nilang tanggapin yung sinasabi mo. Kahit naman alam mo na yung magulang mo, sinasabihan ka ng tama, pero sumasagot ka, parang ayaw mong tanggapin yung katotohanan ng sinasabi nila. Ganon din ang Diyos sa atin, na kapag ang Kristiyano, nasa kadiliman siya, kahit anong pangaral ng gawin sa atin ng ating Panginoon Diyos, kahit anong gawin sa way sa atin ng Panginoon Diyos, kung nananatili naman tayo sa kadiliman, hindi magpe-penetrate sa atin yung salita ng Diyos. Hindi magiging katanggap-tanggap para sa atin yung salita ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Tanong, mga kapatid, merong ba dito sa atin nasa dilim? Sana wala na, mga kapatid. Sabihin mo, sana wala ka na sa dilim, kapatid. Sana wala ka na sa dilim, kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Okay? Okay. Ngayon, mga kapatid, puntahan na po natin ang espiritual na kadiliman. Kundi naman po tayo masyadong nalalayo, mga kapatid. Di ba sabi nga po natin kanina, may mga tao po kasing nananatili sa dilim. Patunayan lang po natin na talagang may mga tao, kahit Kristiyano po minsan, ay nananatili sa dilim. Sa dilim. Una, basahin po natin ang John 3:19. John 3 verse 19. At ito ang kahatulan, na napakita ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Amen po ba yan, mga kapatid? Patunay ng banal na kasulatan na may mga tao na nananatili sa dilim. Actually, hindi lang nananatili inibig ang kadiliman. Diriin nyo, no? Dumating ang ilaw. Ang ilaw na tinutukoy po dito yung ating Panginoong Heso Kristo. Dumating ang ilaw, pero mas inibig ng mga tao ang kadiliman. Amen po ba yun, mga kapatid? Siguro naman dito sa umaga nga po ito, walang umiibig sa kadiliman. Kasi pag sinabi po natin kadiliman, ito ay ang mga masasamang gawa. Amen po ba yun, mga kapatid? Mga kasalanan. Siyempre, alam natin, mga kapatid, ang lahat ng hindi ayon sa katwiran ng ating Panginoon Diyos, yan po lahat ay mga kasalanan. Kapag ang isang Kristiyano o ang isang tao nananatili po doon sa mga bagay na po yun, sabi ng banal na salita, no, hindi lang basta siya nananatili doon, iniibig niya yung kadiliman. Amen po ba yung mga kapatid? Sabi pa nga po ng banal na kasulatan sa John 3:20, basahin nga po natin. Baba lang natin yung basa. John 3 verse 20. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Ito kasi yung reason po nila kung bakit po sila nananatili sa kadiliman. Ayaw po kasi silang masaway. Ang mga taong gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Bakit sila napupuot sa ilaw? Kasi kapag nasa ilaw po sila, nasa Kristo po sila, masasaway sila sa kanilang mga masasamang gawa. Amen po ba yun, mga kapatid? Sino dito ang ayaw masaway sa kanyang masamang gawa? Lahat gusto. Pero mas maigi mo tayong masaway, huwag tayong gumawa ng masama. Amen po ba yan, mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Diba? Kung ayaw mong masamay, hindi huwag kang gumawa ng masama. Napakasimpleng bagay lang naman yun Pero, kapag ang isang tao, lalong higit sa mga inaakay po natin, mga kapatid, kapag sila, nananatili po sila sa kadiliman, ito lang pong ibig sabihin po nun. Ayaw po silang masaway sa kanilang masamang gawa. Amen po ba yung mga kapatid? Siyempre, kapag nasasaway na yung gawa mo, di ba, meron nga silang kasabihan mas masarap gawin ang bawal Amen po ba yun? Siyempre, hindi tayo amen doon, mga kapatid. Di ba? Masarap gawin ang bawal sabi po nila Di ba? Kapag pumunta nga naman sila sa ilaw, yung kasarapan ng paggawa nila ng bawal, masasaway. Amen po ba yun? Pag-iinom,
paninigarilyo, pambababae, diba? Pagsusugal, panlalaki, diba? Lahat yun, sasawayin sa kanila. Ultimo kanilang pananamit, ultimo yung kanilang buhok, ultimo yung kanilang kinakain, matasaway yun. Kapag ikaw ay nasa ilaw. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya maraming mga tao, ayaw nilang sumama sa mga ganitong klase ng mga samahan. Kasi kapag sumama nga, ang dami kasi bawal sa inyo. Yun yung lagi nilang dinadala. Ayaw nila sa ilaw. Mas gusto nilang magstay sa kadiliman. Kayo ba, mga kapatid, lalo na po sa ating pong mga mahal na bisita, saan niyo po bang gustong magstay? Sa ilaw o sa kadiliman? Nasa inyo yun, mga kapatid. Pero ang sinasabi po ng banal na kasulatan, kapag kayo ay nagstay sa kadiliman, isa lang ang pinapahiwatig po ninyo sa Panginoon Diyos. Gusto nyo magstay sa inyong mga masamang gawa. Amen po ba yun, mga kapatid? At iyon ay ayaw ng Diyos na mangyari po sa atin. Gusto niya, tayong lahat ay lumapit sa ilaw. Gusto niyo ba makalapit sa ilaw, mga kapatid? Sabi mo sa atin mo, lumapit ka sa ilaw. Lumapit tayo sa ilaw. Dahil yun lang ang pag-asa natin para tayo ay makaalis sa kadiliman. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kung pupuntahan pa po natin, mga kapatid, ang banal na kasulatan, ito makinig po tayo kasi ito yung napakahalagang bahagi po, mga kapatid. Diba? Makinig po tayo ng maigi po sa bagay na po ito. Kasi ito yung pinakamahalagang dapat marinig ng bawat isa. Lalong higit sa mga taong nagnanais magstay sa kadiliman. Ito yung mga bagay na posibleng mawala sa kanila. Okay? Ano yung isa sa mga bagay na mawawala sa isang taong nag-stay o nananatili sa kadiliman? Basahin natin yung Awit 88 verse 18. Awit 88 verse 18. Mangliligaw at kaibigan ay inalayo mo sa akin, at ang aking kakilala ay sa dilim. Ano po sabi po doon, mga kapatid? Mangliligaw at kaibigan ay inilayo mo sa akin, at ang aking kakilala ay sa dilim. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Punta rin sa iba't ibang salin po ng banal na kasulatan para mas maintindihan po natin siya. Sabi po sa Contemporary English Version, my friends and neighbors have turned against me because of you, and now darkness is my only companion. Yun sa Contemporary English Version. Sa ERV or Easy to Read version, you caused my friends and loved ones to leave me. Now, darkness is my closest friend. Wow! Closest friend, best friend, darkness. Kapalit nun, kaibigan, mga mahal mo sa buhay. Napakatindi ng kapalit kapag ka naging best friend mo, kadiliman o kasalanan. Ang kapalit nun, pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo. Naalala ko tuloy yung isang awitin na inawit ni Michael V. Yung medyo binago niya lang yung lyrics, yung kanta ni Ray Valera na kung kailangan mo ako, ginawa niya kung kailangan mo ay bato. Sabi dun sa second stanza, sabi dun sa second stanza, hindi po yun. Sabi po dun sa second stanza, napakaganda kasi ng mensahe, although mayroon siyang halong karatawanan, pero napakaganda ng mensahe ng second stanza para sa mga taong ayaw iwanan yung pagdadrag. Sabi narito yung mga dahil sa kakabatak mo, lumayas ang asawa at pamilya mo, wala na akong mga kaibigan, rumesponde lang sa'yo. Ganun ang nangyari kapag ang isang tao nananatili sa kasamaan. Biruin niyo, pamilya mo mawawala sa'yo, kaibigan mo mawawala sa'yo,
Ang gagawin pa ng kaibigan mo kapag di mo inalisan yung mga masama mong gawa, baka sila pa ang magsuplong sa'yo sa pulis. Amen po ba yun, mga kapatid? Totoo naman yun eh. Nangyayari naman yun sa totoong buhay eh. Amen po ba yun, mga kapatid? Ang isang tao, sugalero, ayaw niyang iwanan kanyang pagsusugal. Nauubos ang pera nila. Yung pamilya niya, iiwan siya. Bakit? Wala siya mapapakain sa pamilya niya eh. Nauubos sa kakasugal. Ultimo, mga appliances nila, mga bagay nila meron sila sa tahan nila, binibenta nila para lang makapagsugal. Duloy mo yun? Magbabae ka, sigurado iiwan ka na asawa mo. Amen po ba yun, mga kapatid? Wala kang gawin sa isang buong araw, uminom ka lang ng alak. Sino makakapagtiis sa'yo? Wala. Iiwan ka ng pamilya mo. Kahit mga kaibigan mo eh. Kahit sabihin mong kasama mo yan sa kainuman, pero kung yun na lang ang lagi ang buhay mo, iiwan ka rin nila. Yung ba ang nais nyo mangyari sa inyo? Yung ba ang nais mangyari sa atin ng ating Panginoon Diyos? Na manatili tayo sa kadiliman at iwan tayo ng lahat ng mga taong kakilala natin? At maging kaibigan lang natin kadiliman? Yung ba ang nais natin mangyari sa ating po mga buhay, mga kapatid? Kaya nga sinasabi sa ating itong mensahe ng ating Panginoon Diyos, para tayo ay hindi manatili sa kadiliman. Amen po ba yan, mga kapatid? Ngayon, nalaman ninyo kung ano ang pwedeng mawala sa inyo kapag nanatili tayo sa kadiliman. Mas nanaisin nyo bang magstay sa kasalanan, sa kadiliman? Gusto nyo bang forever na lang kayo nangangapa sa dilim? Gusto nyo bang forever na lang kayo pag-giray-giray na parang lango sa kadiliman? Ayaw nyo bang talagang marinig ang salita ng Panginoon Diyos? Yun ang mawawala sa atin, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng mensahe ng Panginoon Diyos sa atin sa umaga nga po ito. Na kung tayo, hindi naman po namin nakikita ang lakad po ninyo sa araw-araw, mga kapatid. Pero natitiyak po namin, meron sa atin patuloy pa rin na lumalakad sa kadiliman. Paalala ko po sa atin, mga kapatid, umalis na tayo sa kadiliman. Amen po ba yan, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Tanong, mga kapatid, nakita natin may mga tao na nanatili sa kadiliman. Bakit kaya sila nananatili ito? Kasi wala silang pananampalataya. Wala silang pananampalataya. Sige, tingnan natin yung sagot ng banal na aklat. Bakit kaya may mga tao na kahit na pinapangaralan na ng salita ng Panginoon Diyos, naririgan nila yung kabutihan ng Diyos, pero nais pa nila magstay sa kadiliman? Bakit kaya? Basahin natin yung Colossus 1:13. Colossus 1 verse 13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kasi kung minsan, mga kapatid, na-overpower ng kapangyarihan ng kadiliman tayo. Amen po ba yun, mga kapatid? Sabi, na naglipat sa atin, nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. May power po kasi yung kadiliman. Hindi naman po siya basta lang yung isang tao gumawa ng masama. Hindi po ganun yun. Kundi kahit ang Kristiyano, alam na niya ang mabuti, alam na niya ang salita ng Diyos, pero dahil sa may kapangyarihan ng kadiliman, naaagawa pa rin siya ng kasalanan sa kabila ng kanyang pagkakaalam ng katotohanan. Kumbaga na-overpower ng kadiliman, yung kabutihang meron siya. Yun ang nangyayari sa atin, mga Kristiyano. Kaya kung minsan ang Kristiyano na agawa ng kasalanan, na nag-i-stay sa kadiliman, dahil na-overpower siya, kung minsan kahinaan. Amen? Mahina ako sa sigarilyo eh. Mahirap alisin sa sistema ng katawan ko yung sigarilyo. Mahina ako sa babae eh. Diba? Ilibre lang ako ng tanghalian eh. Mamaya-maya naliyain na ako dun sa kung saan lugar eh. Diba? May mga ganun eh. Na-overpower sila ng kadiliman. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na tayo ay mga Kristiyano, malakas na tayo kaagad. Amen po ba yan, mga kapatid? Meron tayong kanya-kanya po nating mga kahinaan. Okay? Kristiyano, yung wala kang kahinaan sa mga bisyo, sa alak, sugal, sa sigarilyo, wala siyang kahinaan doon, wala din siyang kahinaan sa babae. Pero pagdating sa pera, mahina. Amen? Mawala lang ng piso, away na. Iyak na.
Amen po ba yun mga kapatid? Simple lang yun. How much more kapag mag-asawa na kayo, isa humahawak ng pera. Saan mo ba ginagastos yung pera na binibigay ko sa'yo? Ba? Teka lang, ibang usapan na yun, ha? Nasa kadiliman pa rin siya. Biloy nyo, walang kahinaan sa mga bisyo, pero may kahinaan sa pera. Amen po ba yun mga kapatid? No-overpower kasi po tayo kung minsan ng kadiliman. Kahinaan po natin mga kapatid. Ba? Mayaya ka lang ng mga kaibigan mo. Uy, minsan lang tayo magkita-kita. Nag-reunion yung tropa, wala ka. Pag-video mo naman kami, kahit ngayon lang. Tapos. Kaya pupuntahan pala party, inuman. Kompleto, inuman, sigarilyo, babae, di ba? Wala na. Yun ang nangyari. Kahit na alam niya sa araw na yon, may schedule siya sa harapan ng Panginoon Diyos. Meron siyang Bible study sa harapan ng Panginoon. Diba? Hindi naka-attend ng pagsamba. Bakit? Nasa adiliman eh. Napuyat ba naman sa computer eh? Siyempre, madilim nga naman talaga eh. Napuyat. Pagko-computer. Karamihan sa mga kapatid natin, ganun pa, naaabutan pa. 2:00 ng madaling araw. Hindi ko alam kung anong ginagawa, kung nag-FP lang ba. Pero inaabot pa rin. Disiplina po konti mga kapatid, pagdating po sa pagko-computer. Amen po ba yan mga kapatid? Amen. Okay? Sana mga kapatid, mawala tayo dun sa kadiliman na po yun. Tandaan ninyo mga kapatid, maraming mawawala sa iyo kapag nag-stay ka sa kadiliman. Amen po ba yan mga kapatid? Sana huwag tayo ma-overpower ng kapangyarihan ng kadiliman. Amen po ba yan mga kapatid? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon Diyos mga kapatid. At kanina din, sinabi po ng banal na kasulatan doon sa Isaiah 5:20. Bakit ba sila nag-i-stay doon sa kadiliman? Kumbaga kasi iniisip po nila, yung mga kasamaan na kanilang ginagawa, mabuti naman yun. Kumbaga, yun yung naiisip nila, na parang parehas lang din naman yan eh. Di ba? Tatawid ka doon sa may tamang tawiran at tatawid ka doon sa may no jaywalking, parehas lang din naman ikaw makakarating sa pupuntahan mo. Mas mabilis nga lang doon sa may no jaywalking. Tama? Kalimitan, ganun ang mga dahilan ng mga tao. Amen po ba yun, mga kapatid? Parehas din naman tayong papasa sa exam eh. Huwag na tayo magpakahirap, kumuha ka na ng test paper. Nung sa desk ng teacher, pag-aralan mo mamayang gabi, tapos mangungopia ako sa iyo bukas. Amen po ba yun, mga kapatid? Wala naman sigurong masama kung kukupit ako ng konting pera kay nanay para naman to pang-abuli sa church. Wow, ang buti ng intensyon mo kapatid, pero masama ang paraan. Kasi ang iniisip po kasi nila, yung kanilang gagawing kasamaan, mabuti naman yun. Sabi nga ng banal na kasulatan, inaaring mabuti ang masama, inaaring matamis ang mapait. Dirin yun. May mga ganung pagklaseng kaisipan dito yung mga kapatid na ganun eh. Parehas din naman yan. Ganun din naman na magiging resulta eh. Iba lang yung paraan. Parehas mabuti din naman yung magiging resulta. Ganun ba yun mga kapatid? Kahit mabuti ang magiging resulta, kung pamamaraan mo mali, mali pa rin yun. Amen po ba yun mga kapatid? Amen. Sa trabaho mga kapatid, ba? Wala namang gawa matutulog na lang ako. Trabaho yun napakatindi. Wala namang gawa matutulog na lang ako. Papahinga lang ako ng konti noon. Diba? Tutulog. Diba? Biri mo oras ng trabaho, tulog ka. Bawal kaya yun. Diba? Lalong higit sa harapan ng Panginoon Diyos. Diba? Monday, may aralan tayo. Mapapakinggan ko din naman ng Thursday yan eh. Lalong higit sa mga manggagawa na nag-aaral ng salita ng Diyos tuwing araw ng Lunes, mapapakinggan ko din naman ng Thursday yan. Yung paksa na ilalabas ng mga ministro sa Monday. Hindi po ganun mga kapatid. Yung pagsamba ng Sunday, mapapanood ko na yan sa YouTube kasi nilalagay na yan sa YouTube ng isang kapatid eh. Kaya hindi na ako aatin ng pagsamba. Ganun ba yun? Tama daw yung kanilang gagawin, pero tingnan mo naman yung nagiging resulta. Amen po ba yun mga kapatid? Sana sa atin mga kapatid, maalis tayo dun sa ganong klase ng kaisipan na iniisip natin na ang gawang masama, mabuti rin. Amen po ba yun mga kapatid?
Kasi kung minsan, karamihan sa mga kapatid, dahilan para makalusot. Para-paraan para makalusot. Pero sa harapan ng Panginoon Diyos, ang mali ay mali. Kailanman sa harapan ng Panginoon, hindi naging tama ang mali. Sabi sa tao lang nagiging tama ang mali eh. Amen po ba yan mga kapatid? Kaya sila nag-i-stay sa kadiliman. Kasi, sabi nga naman nila, masarap gumawa ng bawal. Parehas din naman tayo eh, di ba? Magiging asawa din naman kita sa hinaharap eh. Bakit hindi pa natin gawin ngayon? Tsaka na yung kasal. Amen po ba yun mga kapatid? Isang minuto na lang, ikakasal na kayo, hindi ka pa makapagtiis. Ganun ba yun mga kapatid? Isang minuto, masyado kang excited. Isang minuto na lang, ikakasal na tayo, hindi ka pa nakapaghintay. Ganun ba yun? Meron pag gano'n. Wala naman sigurong gano'n. Di ba? Pero kung tutuusin natin mga kapatid, kahit idahilan mo, isang araw na lang, isang buwan na lang kayo ikakasal, bago kayo ikasal, is gagawin niyo yun, mali pa rin yun. Amen ba yun mga kapatid? Huwag mong gawing tama ang mali. Dahil kailanman sa harapan ng Panginoon Diyos, hindi naging tama ang mali. Amen po ba yan mga kapatid? Palakpaan natin ang ating Panginoon. Hindi na nagiging dahilan po nila. Kasi masarap nga naman eh. Sabi nila. Sana sa atin mga Kristiyano, hindi maging matamis sa atin yung ganong klase ng mga mapapait na bagay. Amen? Isa pang dahilan kung bakit ang mga tao nag-i-stay sila sa kadiliman. Sa Job 17 verse 12. Job 17 verse 12. Kanilang ipinalit ang araw sa gabi. Ang liwanag, wika nila ay malapit sa kadiliman. Ganun ba yun mga kapatid? Ang liwanag ay malapit sa kadiliman. Sa ibang salin po ng bayan ng Kasulatan, light is the same, nearly the same as darkness. Ganun ba yun? Liwanag, malapit sa dilim. Kung pag-uusapan po natin Diyos, sa Diyos wala pong pinagkaiba ang liwanag at ang kadiliman. Sa tao lang may pagkakaiba yon. Amen po ba yun mga kapatid? At kailanman hindi natin pwedeng gawing, maging tulad tayo ng Diyos, parehas lang ang dilim para sa atin. Sa Diyos nga, parehas lang ang dilim para sa Kanya. No. Dahil kailanman ang Diyos, kaya kung papansinin po ninyo mga kapatid, sa Genesis pa lang, sa paglikha pa lang ng sanlibutan, inihiwalay na ng Panginoon Diyos ang liwanag sa dilim. Dahil kailanman para sa atin, Kanyang mga nilikha, tayong mga tao, hindi dapat maging pareha sa atin ang liwanag at dilim. Kahit pagkumparahin man sila na malapit ang isa't isa, hindi pwede. Dahil kailanman mga kapatid, hindi naging parehas ang liwanag sa kadiliman. Para bang sinasabi ng isang tao, pag sinabi nila, parehas lang naman yan eh, yung liwanag sa dilim, parehas lang din naman yan eh. Para bang sinasabi lang din ng tao sa kanyang sarili, magkaparehas lang si Satanas at ang Diyos. Na kahit kailan hindi magiging ganun talaga. Amen po ba yun mga kapatid? Sana sa atin mga kapatid, maihiwalay natin, ma-distinguish natin kung ano ba ang kaliwanagan sa kadiliman. Amen po ba yun mga kapatid? Ang tanong mga kapatid, bukas ba ang inyong mga mata upang makita ninyo kung ano ang pagkakaiba ng liwanag sa dilim? Bukas ba ang inyong mga mata at inyong mga puso para ma-distinguish ninyo kung ano ang liwanag sa dilim? Kasi kapag hindi bukas mga kapatid, aariin nyo lang parehas yun. Amen po ba yun mga kapatid? Sana sa atin, makita natin malinaw kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, kung ano ang kadiliman at kung ano ang kaliwanagan. Dahil kailanman, sa harapan ng Panginoon Diyos, para sa atin mga tao, hindi naging tama ang mali. Amen po ba yun mga kapatid? Palakpaan po natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon puntahan po natin, di ba sabi nga po kanina, ang kahit mga Kristiyano, no overpower po sila ng kadiliman. Naagawa sila ng kasalanan dahil sa kanilang mga kahinaan. Kumbaga para bang inisip na, napakahina ako dyan sa bagay na yan eh. Talagang pagdating sa bagay na yan, hindi ko kayang
tumatanggi. Meron bang ganong klaseng kapatid? Lalo hinggit sa mga kainan niyo, di ba? Ikaw ba naman, oferan ka, babae, nakahubad sa harapan mo. Lalaki ka, anong gagawin ninyo? Magpipiko. Mga kapatid, malakas yun. Lalong higit sa lalaking sa lalaking talagang merong ganong klase ng kahinaan, malakas yung ganong klase ng power. Ikaw, pagpapalit mo ba pagsamba sa halagang 10 million? Biro yun, no? Oo, pero ka, ipagpapalit mo lang pagsamba, bibigyan ka 10 million. Gagrab mo ba? Lakas na, no? Lakas ng ganong klaseng kapangyarihan ng kadiliman. Kapalit ng pagsamba, 10 million. Isang araw lang naman eh. Ba? Ganong kalakas ang kapangyarihan ng kadiliman. Tanong mga kapatid, kapag nandun yung napakalakas na kapangyarihan ng kadiliman, kaya ba natin ma-overpower yung kadiliman na yun? Mga kapatid, kaya. Kailan? Kailan? Kailan mo masasabi na kaya mong i-overpower ang ganong kalakas na kapangyarihan ng kadiliman? Kapag malakas ka rin? Kapag ganito ang nasa isipan mo, kapatid. Basahin natin yung Ecclesiastes 2:13. Ecclesiastes 2 verse 13. 2:13. Nang magkagayoy aking nakita na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim. Hindi po ba yun, mga kapatid? Kapag ang karunungan ng Diyos nasa sa iyo, kapag ang liwanag ng Diyos ay nasa sa iyo, kaya mong ma-overpower ang kadiliman. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, ang makakapag-overpower lang sa kadiliman ay ang liwanag. Amen po ba yun, mga kapatid? Tanong, nasa sa inyo po ba ang liwanag? Kung nasa sa inyo, palakpaan nyo ang Panginoon Diyos. Ha? Kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ng kadiliman, kung nasa sa atin ang liwanag ng Diyos, kayang-kaya natin i-overpower kahit ano pang kadiliman ang nasa harapan po natin. O kahit anumang kahinaan ang mayroon po tayo. Kahit maghain man sila ng 10 babae din nakahubad, kahit ikaw nandun ka sa gitna nila, kaya mong i-overpower yun. Ha? Kaya mong i-overpower yun. Kahit i-over na sa iyo ang isang isla dito sa Pilipinas, pagpalit ang isang linggo mong pagsamba sa Panginoon Diyos, kaya mong i-overpower. Amen po ba yun, mga kapatid? Kung nasa sa iyo ang liwanag na nagmumula sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, ang liwanag ang humihigit sa dilim. Pero kapag wala sa iyo yung liwanag na yon, kahit siguro yung pose ng pinaldahan, baka patulang na. Amen po ba yun, mga kapatid? Kahit siguro yung 10 piso na nasa pitaka ng nanay mo, patusin mo na. Amen po ba yun, mga kapatid? Ba? Kahit siguro yung mga simpleng bagay, para mapag-away lang kayo, pati pag-away ninyo. Diba? Natatawa kayo, pero nangyari yun, di ba, mga kapatid? Pati tubig, biruin mo, mga bagay na pinagtatalunan, napakasimpleng mga bagay. Nasaksiyan ko yun. Nandun ako eh, nakita ko yun, nagtalo dahil sa patit at sa tubig. Nandun ako nun eh. Biruin yun. Ganun mga bagay. Ilang oras po pinagtalunan nyo. Ewan ko, alam ko yung patis matagal. Yung patis, mga humigit yata, 1 buwan yata yung patis. Hindi yan nakakamali. At 3 araw lang ba yung patis? 3 araw lang ba yung patis? Eh yung tubig,
tumagal yata ng 1 oras din yung isang gabi. Ewan ko kung bakit tumagal yung pagtatalo sa tubig na yon. Diba? Pero yung ganyung klase yung mga simple yung mga bagay pinagtatalunan kasi nasa kadiliman eh. Mahina. Na overpower siya ng kadiliman. Amen po ba yun mga kapatid? Pero kung nasa yung liwanag, baka mamaya pagtawanan nyo na lang yung patis na yun. Amen po ba yun mga kapatid? Diba? Sa atin yung mga kadalasan nangyayari yun eh. Mga simpleng punaan sa atin. Amen po ba yun mga kapatid? Bakit ganito si ganito? Bakit siya nagsasamba pero ganito? Diba? Nagpupunaan eh. Minsan, nagiging dahilan yung punaan nila ng pagtatalo ng mga magkakapatid. Na sana, sa atin mga kapatid, sabi ng Panginoon Diyos, no, dapat hindi na natin masyadong pinagtatalunan yung mga kahinaan ng kapatid. Kundi iniintindi natin sila at tinutulungan makaahon sa kanilang mga kahinaan. Amen po ba yun mga kapatid? Ang pinapairal po dapat sa mga kapatid, pag-ibig, hindi galit. Pag sinasaway mo sila, hindi naman po namin kayo sinasaway dahil sa galit po kami sa inyo. Sinasaway po namin kayo dahil sa pag-ibig. Pero kung ayaw niyo pong makaalis dyan sa kadiliman nasa inyo, siguro, aawain niyo po talaga kami. Amen po ba yun mga kapatid? Sana mawala tayo dun sa kadiliman. Amen po ba yun mga kapatid? Kaya niyo na bang i-overpower kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kadiliman dumating sa inyo pong mga buhay? Dapat kaya niyo po mga kapatid. Kasi nasa sa inyo ang ilaw. Amen po ba yun mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Tanong mga kapatid. Sabi niyo kanina nasa inyo ang ilaw. Nasa inyo ang liwanag. Paano niyo mapapatunayan nasa sa inyo yun? Pag nananampalataya. Ganun ba yun mga kapatid? Kapag nasa sa inyo ang liwanag ng Diyos, dapat meron siyang binubunga. Ano po yun? Basahin natin yung Efeso 5, ang talata po ay 9. Efeso 5 verse 9. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. May tatlo pong ibinubunga po ang liwanag. Mapapatunayan pong nasa atin po yung ilaw. Kapag napopossess po ninyo yung tatlong bagay na po ito. Kabutihan, katwiran, katotohanan. Dapat po walang kulang. Amen po ba yun mga kapatid? Kasi may mga tao din naman mababait. May tao din naman pong gumagawa ng kabutihan. Pero wala sa katwiran at katotohanan ng Diyos. Say amen. Politiko. Bakit gumagawa ng kabutihan ng mga politiko? Mabuti yan, di ba? Namimigay sila ng mga relief goods. Di ba? Mabuti yan eh. May kabutihan sa kanilang ginagawa. Pero, nandun ba ang katotohanan sa kanilang ginagawa? Wala. Nandun ba ang katwiran? Wala din. Bakit walang katwiran? Kaya mo lang naman ginagawa yan para makakuha ka ng maraming bola sa mga tao eh. Amen po ba yun mga kapatid? Diba? Ba't ka gumagawa ng mabuti sa tao? Para makalimutan nila yung ninakaw kong pera sa kanila. Sili mo, si Era, nagnakaw sa bayan. Pero ngayon, mayor ng Maynila. Biruin niyo yan? Bakit yung naging mayor ng Maynila? Mahal na mahal siyang tao eh. Dahil sa mga kabutihan kanyang ginawa. Pero may katwiran ba doon sa kanyang ginawa nung siya ay presidente? May katwiran ba doon sa kanyang mga ginagawa ngayong kabutihan para mapagtakpan yung kanyang hinarap na kaso? Walang katotohanan sa kanyang ginagawa rin. Kasi kaya lang naman niya ginawa yun para makalimutan ng tao yung kanyang mga masamang ginawa. Amen po ba yun mga kapatid? Kaya dapat sa atin mga Kristiyano, kung taglay natin ang liwanag ng Diyos, kabutihan, katwiran, katotohanan, dapat nasa sa atin yun. Kasi marami din naman mga tao kasi mababait po talaga. Gumagawa sila ng kabutihan, pero wala sa katwiran ng Diyos. Wala sa katotohanan ng Diyos. Ba? Kaya hindi po uso dito yung Robin Hood, mga kapatid, na magnanakaw, tapos itutulong sa mga tao.
Kasi una, walang katotohanan sa kanyang ginagawa. Nandun yung kabutihan. Wala naman dun yung katwiran. Diba? Hindi, tinutulong ko naman sa iba yung ninakaw ko eh. Wala pa rin dun yung katwiran. Mali at mali. Nagnakaw ka talaga. Kahit sabi mong itulong mo sa iba yan, ninakaw mo pa rin yun. Amen po ba yun, mga kapatid? Sana mga kapatid, magbunga sa atin yung liwanag na po yun. Kasi kalimitan sa atin, mga kapatid. Nasa atin alam na natin yung mga paggawa ng kabutihan Amen po ba yun, mga kapatid? Pero kung minsan, nawawala yung katwiran ng Diyos at nawawala yung katotohanan ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Mabuti ba mamahayag ng salita ng Diyos? Mabuti ba ang mag-share ng salita ng Diyos? Pero kapalit doon, hindi ka makakatin ngayon Sunday. Kasi nandun siya sa ibang church Doon siya nangangaral. Ikaw dapat nandito ka ngayong Sunday. Nandun ba ang katwiran? Nandun ang kabutihan. Pero wala doon ang katwiran. Minsan ganun din diyadayan ng kapatid Hindi para maakay ko yung mga kaluluwa doon kasi naliligaw sila. Mabuti yung intention mo. Pero ipagpapalit mo yung araw ng Sunday. Nasaan ang katwiran? Nasaan ang katotohanan doon? Ang katotohanan sinasabi ng Panginoon Diyos, huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon. Hebrews 10:25. Anong nangyari? Yun, nawala siya. Sa kabutihan ng kanyang ginagawa para sa ibang tao, pero dahil sa wala din yung katwiran ng Panginoon Diyos, siya mismo nawala sa iglesia. Patunay lang talaga na wala din yung katwiran at katotohanan ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Minsan kasi ginagamit nating parang pinakadahilan sa harapan ng Panginoon Diyos, yung mga kabutihang ginagawa natin. Although alam naman natin na hindi naman talaga purong kabutihan yung mangyayari. Amen po ba yan, mga kapatid? Kadalasan yun sa pagkakatipon Hindi, pupunta kasi kami sa ganito para makashare kami ng ng salita ng Diyos sa mga kamag-anak po natin. Kapalit nun, Sunday service. Amen po ba yun, mga kapatid? Nakapanginayan, nandun yung kabutihan pero wala kasi yung katwiran. At wala doon yung katotohanan ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Minsan, walang kabutihan, nandun yung katwiran. Pero, wala pa rin yung katotohanan. Amen po ba yun? Hindi, ang nararapat sa mga rapist, pinatay. May katwiran. Ganun naman talaga nangyayari, di ba? Taong masama, mapapahamak. Rapist yun, mapapahamak talaga yun. Nandun yung katwiran. Pero, may kabutihan ba sa kanyang ginawa? Pinatay niya yung tao? Sino lang ba ang may karapatang kumuha ng buhay? Diyos! Wala tayong karapatang kumuha ng buhay ng tao. Amen po ba yan, mga kapatid? Nandoon ang katwiran, walang kabutihan, at wala rin doon ang katotohanan. Kasi magkakamit lang ng katotohanan kapag kakompleto mo yung tatlong yon. Kabutihan, katwiran, tsaka papasok yung katotohanan. Amen po ba yan, mga kapatid? Kasi kahit kailan, kahit gumagawa ka ng mabuti, walang katwiran, walang katotohanan doon. Kahit gumagawa ka na may katwiran, pero walang kabutihan, wala pa rin katotohanan doon. Dapat magkakasama yung tatlong yun. Amen po ba yun, mga kapatid? Kapag gumagawa ang Kristiyano, nandun ang kabutihan, nandun ang katwiran ng Diyos, at doon, masasabi natin, may katotohanan doon sa ginagawa natin. Tunay na taglay mo ang ilaw ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan naman po natin siguro doon yung ating Panginoon, mga kapatid. Sana mga kapatid, matuto po tayo, malaman din sa ating mga ginagawa ko ba? Nandoon ba yung katwiran? Nandoon ba yung katotohanan ng Diyos? Kasi kung minsan, ang Kristiyano, pabara-bara kung minsan kumilos. Pabara-bara sa pagdidesisyon. Amen po ba yun, mga kapatid? Hindi na kumukonsulta minsan di may kusa naman Mabuti ba may kusa? Sabi ng Panginoon Diyos, mabuti ang may kusa Pero kapag hindi mo naman alam o di ka sigurado sa gagawin mo, tapos nagkusa ka, ano mo pwede maidulot sa inyo? Kapahamakan, kapatid. May kabutihan nga sa gagawin mo, pero wala naman din yung katwiran ng Diyos, bali wala pa rin yun. Amen po ba yun, mga kapatid? Sana mga kapatid, makita sa atin ang tunay na liwanag. Ang tunay na liwanag, malalaman natin nasa atin kung may kabutihan, katwiran, katotohanan sa lahat ng ating pong ginagawa. Amen po ba yun, mga kapatid?
isa pang patunay para malaman natin na nasa atin ang liwanag ng Diyos. Basahin natin yung Efeso 5:11. Efeso 5 verse 11. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Meron pa po ba ditong nakikiusyoso sa mga taong nagsusugal? Meron pa po ba ditong nag-o-open ng mga porn sites? Nasasabihin and then, na-aksidente ko lang pinutin yung site na yun And then, lumabas lang yun Lumabas bigla, pero tinipe mo. Curious lang ako, ano ba yung site na to? Kunwari, hindi ko naman alam kung anong site na to Ma-type nga, tapos pagka-enter, ay, ang ganda. Alis na tayo. Ganun ba yun, mga kapatid? Sino pa dito ang sumasama sa mga kaibigan niya na alam naman niya na ang gagawin lang mag-inom, gumawa ng masama, o yung mga, sige, magkaibigan, party, na-invite ka sa party, alam mo naman may inuman doon. Sino pa ang nakikibahagi sa ganang klaseng mga bagay? Mga kapatid, sana wala na, mga kapatid. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, kung ikaw ay tunay na nasa iyo ang liwanag ng Diyos, hindi ka nakikibahagi sa walang mapapakinabangang kadiliman. Amen po ba yung mga kapatid? Tanong, minapakinabangan ba kayo nung kayo sumama sa inuman? Minapakinabangan na ba kayo nung nanood kayo ng ball? Minapakinabangan ba kayo nung kayo ay nakisyoso sa sugalan? Hindi, sabihin ko sa inyo, meron. Meron kayo napakinabangan. Isang paa ninyo sa hukay, doon sa impyerno. Yun ang napakinabangan ninyo. Amen po ba yan, mga kapatid? Kasi unti-unti na naman kayo bumapasok sa adiliman Kaya sabihin mo, nakita mo, nakiusyoso ka doon, hindi ka naman nagsugal, pero isang stepping stone mo yun para magbalik loob ka. Wow, balik loob sa adiliman. Di ba? Sabi ng Panginoon Diyos, kung tunay na nasa iyo ang liwanag, hindi ka nakikisama, nakikibahagi sa walang mapapakinabangang kadiliman, kundi bagkus anong dapat gawin, mga kapatid. So, matain. Amen po ba yan, mga kapatid? Isang bagay ngayon, naaalala ko sa bagay na ito Yung sa lugar po kasi namin, sa subdivision po namin. Dati po kasi doon, may mga subdivision pero alam mo lang, quarters lang yun. Subdivision. Quarters area. Okay. Dati may mga nagsusugal doon, mga bata. Ang sinasaway ko lang doon palagi, yung kapatid ko, kasi sumasama siya doon. Isang gabi, nagsusugal pa rin sila. Hindi na sila tinaway ko, yung mga bata nagsusugal, kaya yung kapatid ko, hindi ko na tinaway. Ang tinaway ko, barangay hall. Natuloy nga kayo nananag po rito tuwing gabi, pero hindi po ba kaya sawayin yung mga nagsusugal dito? Yung taong ko talaga, kasi kapatid ko, ang concern ko talaga. Kasi biruin nyo, all night, uuwi, alauna, galing susugal. And nasawa ko kakasaway sa kapatid ko, pinuntahan ko. Kayo po, nanananod po kayo tuwing gabi, pero hindi niyo po bang kayang sawayin yung mga nagsusugal po sa daan? Di ba kasama po yun sa dapat po yung sinasaway? After that day, hanggang ngayon, wala na nagsusugal sa amin. Doon sa lugar na lang ngayon. Lumipat na ng pwesto. And then talagang wala na. Totally wala na. Kapatid ko hindi na talaga siya nagsusugal on that particular day. Kasi on that particular nung pagkatapos ng pagsaway na yun, hindi na talaga siya nagsusugal hanggang ngayon. Kaya natutuwa ako kasi pagka tayo, mga Kristiyano, meron tayong kumisang lakas ng loob para gumawa ng kabutihan. Kasi kung minsan, para bang nahihiya lang tayo Amen po ba yan, mga kapatid? Wala namang masama sa bagay na yun pakiusapan mo lang, nanananod po kayo sa gabi, pero hindi niyo po ba kaya sawayin?
May makipagpanlalaki ng mata. Hindi, actually, puwet na ako nun kasi gabing-gabi na yun eh. Diba? Kung minsan dapat magkaroon tayo ng gano'n. Ng kalakasan ng loob para ma-overpower mo yung kadiliman na meron sa paligid mo. Amen po ba yun, mga kapatid? Sa atin ba, mga kapatid? Kung minsan nga, sige, wag na lang sa kapwa po muna natin. Tulad na napag-aralan natin ng nakaraang Sunday. Sa sarili ninyo, mga kapatid, kaya nyo bang sawatain ang inyong mga puso sa paggawa ng kasamaan? Dapat kaya, kapatid. Amen po ba yan, mga kapatid? Sabihin mo yung katabi mo, sawatain mo ang sarili mo sa paggawa ng masama. Sawatain mo ang sarili mo. Sa sarili mo magsisimula yan, kapatid. Ang tao, maniniwala siya sa mga bagay na sinasabi mo kung nakikita nila na ang sinasabi mo ay nabubuhay sa iyo. Amen po ba yun, mga kapatid? Pero kung hindi naman nakikita sa iyo, yung mga bagay na sinasabi mo, hindi ka nila pakikinggan. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya dapat, mga Kristiyano, hindi tayo nahihiya pagdating sa paggawa ng kabutihan. Kung nalalaman mo sa sarili mo, taglay mo ang ilaw. Amen po ba yan, mga kapatid? Sana makakuha tayo napakagandang halimbawa sa pangalan pa lang ni Kush. Although black ang meaning ng kanyang pangalan, pero sabi ng Panginoon Diyos, ang mga Kristiyano tulad po natin, ma-overpower natin ang kapangyarihan ng kadiliman. Amen po ba yun, mga kapatid? Yun ang mensahe sa ating Panginoon Diyos at palakpakan natin muli ang ating Panginoon Diyos.